Ako'y nauuhaw. Itong pananalitang ito, karaniwan, pinapaliwanag ito ng patalinhaga. Nauuhaw daw si Jesucristo sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng mga tao. Nauuhaw daw si Jesucristo sa pag-ibig ng mga tao. Pero actually, ito'y totoong pagkauhaw. Uhaw ito ng katawan. Uhaw ng lalamunan. Tuyong-tuyo ang Panginoong Jesucristo sa puntong ito. Bakit tuyong-tuyo? Bakit dehydrated na ang Panginoong Jesucristo sa hirap ng kanyang dinaranas? Yung pagpaparusa ng Diyos, yung puot ng Diyos ay ibinubuhos sa Kanya, dumadagan sa Kanya ang kapuotan ng Diyos sa tagpong ito. Uhaw na uhaw ang Panginoong Jesucristo. Sa Isaias 53, talata 10, inilalarawan yung pagdurusa ng Mesiyas bilang pagpisa, pagpiga. Yung sabi roon, gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog na pangkasalanan. Yung salitang mabugbog, bruise, binugbog, yung pinanggalingang salita noon sa Hebreo, merong mas matinding kahulugan, pisain. Yung paglalarawan ay yung gilingan ng ubas na ginagawang alak. Pinipisa. Yung ubas, ginigiling. Alam niyo, yung gilingan ng araw, yung bato. Yung nilalagay yung paggiling ng galapong. No? May bigas, may pinagsusuotan ng bigas. Ginaganyan. Ganon din yung pigaan ng ubas. Yun yung salitang ginamit. Nalugod ang Diyos, napigain siya, pisain siya. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Kaya tinitingnan ng ilang komentador na ang inilalarawan ng pananalitang ito ay isang humantong na sa dulo. Yung parusang dinaranas ng Panginoong Jesucristo, pinipiga na siya, eto na yung kahuli-hulihang patak noong kanyang lakas. Siya bilang tagapagpasan ng ating mga kasalanan ay dinurog ng Diyos dahil sa dami ng mga kasalanan na pasan-pasan ng ating tagapagligtas. Ganoon ang nangyayari dito, ako'y nauuhaw. So, dalawang bagay. Ginanap na lahat ni Jesus hanggang sa huling lakas, yung pagpasan ng kaparusahan na para sa atin. Alam niyo ang katumbas noong dinaranas na pagpaparusa ni Jesucristo sa puntong ito ay walang hanggang pagpaparusa kung ikaw ang parurusahan. Kung tayo ang dumaranas nito, lilipas ang bilyon-bilyong taon, tayo'y nagdurusa ng hindi napabawasan ang sakit, ang hirap, sapagkat hindi natin kayang bayaran yung ating mga kasalanan. Kaya ibinigay ang isang tagapagligtas na tunay na Diyos at tunay na tao at sa kanyang pagkatao ginanap, dinanas ang pagpaparusa na sana ay walang hanggang pagpaparusa sa bawat isa sa atin kung tayo ang inilagay ng Diyos sa kaparusahan. Pero sa biyaya, kamanghamanghang biyaya, ibinigay niya itong isang ito na kayang batahin ang pagpaparusa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yung mga relihiyon na ang kanilang tagapagligtas ay tao lang, hindi pwedeng magligtas, hindi pwedeng dumanas ng dinaranas ni Jesucristo sa puntong ito. Kaya siya ay tunay na Diyos at tunay na tao para magdusa at kayang batahin, kayang pasanin ang puot ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Bagamat siya sa kanyang likas na pagka-Diyos ay walang kamatayan, pero siya bilang handog pangkasalanan ay dapat mamatay. At siya ay dumating na sa punto ng kahuli-hulihang lakas na maaaring magsustento ng kanyang buhay ay napiga na. Ako'y nauuhaw. Sabi niya ganyan. At maya-maya lang, bibitawan na niya yung kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay lubos na tuyo na sa sobrang hirap. Kaya binigkas niya, ako'y nauuhaw.
At sinabi niya ito, sabi ni Juan, upang matupad ang kasulatan. Pati yung mga kasulatan, hanggang sa kahuli-hulihan, ay kailangang maganap, kailangang matupad. Kaya sinabi niya raw ito para matupad yung kautusan. Yung awit 69:21, para sa aking uhaw ay binigyan nila ako ng suka na maiinom. Yun yung ginawa ng mga sundalo. Ipinapakita na lahat ng nasusulat tungkol sa Mesiyas ay kailangang tuparin nitong si Jesus na nakapako sa krus. Lahat ng nasusulat ay kailangang matupad. Kaya sabi ni Juan, upang matupad ang kasulatan, wala isa mang propesiya tungkol sa kanya ang nilampasan na hindi tinupad. Tinupad niya hanggang sa kaliit-liitang detalye ang mga kasulatang tumutukoy sa kanyang pagdurusa. Ang pinapakita sa atin dito, dinanas ni Jesus hanggang sa dulo ang lahat ng hirap ng parusa para sa atin, para hindi na tayo dumaan sa pagpaparusa ng Diyos. Yan ang pagpapala ng kaligtasan. Yan ang pagpapala ng pananampalataya kay Jesucristo sa Ebanghelyo. Hindi na daraan sa pagpaparusa kasi wala nang kahatulan. Kung wala nang hatol, wala nang parusa. Kaya ang pangako sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo, manampalataya kayo kay Jesucristo. Yung kanyang kamatayan lang ang pwedeng pambayad sa lahat ng mga kasalanan ng sino mang sasampalataya sa kanya. Walang iba. Walang pwedeng magbayad. Hindi ikaw ang pwedeng magbayad. Kung ikaw ang pagbabayarin, hindi nga matatapos ang pagbabayad mo. Walang hanggang pagpaparusa ang daranasin mo sa dagat-dagatang apoy. At hindi mababawasan ang kasalanan mo. Bakit? Napakataas ng halaga ng pagsalangsang mo, ng pagsuway mo sa Diyos. Diyos ang iyong kinakalaban. Paano mo mababayaran ang kanyang paniningil? Yan ang hindi naunawaan ng marami. Yan ang hindi naunawaan ng mga relihiyon na nagtuturo na magpakabuti ka, mababawasan ang mga kasalanan mo. Hindi po. Walang pambayad. Walang pwedeng tanggapin ng Diyos. Ito lang. Ito lang, itong Kristo lang na ito na nakapako sa krus ang sapat na maaaring magbayad ng mga kasalanan. Walang iba. Kung meron, bakit pa namatay yun? Kung meron palang magagawa ang tao, mangungumpisa lang at gagawa ng kung ano-anong mga sakramento at pwede na pala, bakit pa pinadala yung anak? Dahil walang pambayad. Walang pwedeng gawin sa ating mga kasalanan kung hindi either may mamatay para sa atin na kayang magbayad or walang hanggan tayong magbabayad sa dagat-dagatang apoy. Ako'y nauuhaw, sabi ni Jesucristo, sapagkat dinanas niya ng buong buo. Alam niyo, tinanggihan niya yung unang ibinibigay sa kanya na may apdo, yung mapait na alak. Pampamanhid yun. Para hindi niya maramdaman. Yung pako, yung hirap. Pero tinanggihan niya. Bakit? Sapagkat kailangan niyang danasin ng buong buo. Wala ni katiting na mapapabawas sa kanyang pagdurusa. Kaya niya tinanggihan yung pampamanhid. Ganoon. Kaya nauuhaw ngayon, itong ating Panginoon ay sapagkat tuyong-tuyo na siya. Ang kahuli-hulihang patak ng kanyang lakas, andito na. At maya-maya lang, sasambitin na niya yung ika-6